Si Abraham Lee Shakespeare ay isinilang noong taong 1906 sa Florida. Hindi naging madali ang kaniyang kabataan. Huminto siya sa pag-aaral pagkatapos ng ikapitong baitang at hindi kailanman natutong bumasa o sumulat. Sa kaniyang pagiging binatilyo, ilang ulit siyang napunta sa mga pasilidad ng pagkakakulong dahil sa maliliit na pagnanakaw, pero kalaunan ay nagsumikap sa marangal na trabaho. Ang kaniyang ina na si Elizabeth na malapit sa kanya ay laging sinasabi na masipag ang anak niya at hindi marunong tumambay. Kalaunan, naging ama si Abraham. Nagkaroon siya ng anak na si Moises mula sa isang babae na ang pangalan ay Antoinette, na hindi rin naging madali ang relasyon nila. Kahit naghiwalay sila, patuloy na inalagaan ni Abraham ang anak niya at binibisita ito tuwing may pagkakataon. Noong Nobyembre taong 2006, nagtatrabaho si Abraham bilang assistant driver sa isang kumpanya ng delivery ng pagkain. Noong ika-15 ng Nobyembre, sa isang biyahe papuntang Miami sa gabi, tumigil sila ng kasamahan niyang si Michael Ford sa isang maliit na tindahang Town Star sa bayang Frostproof. Bumaba si Michael para bumili ng sigarilyo at inumin at inalok si Abraham kung gusto niya ng anuman. $5 lang ang pera ni Abraham kaya't humiling siya ng 2 ticket sa lottery na nagkakahalaga ng tig $2. Ni hindi niya inakalang ang mga tiket na iyon ang magbabago ng takbo ng kaniyang buhay. Siya ang nanalo ng $30 milyong. Isang iglap mula sa simpleng pamumuhay at pagtatrabaho, lumundag siya sa isang bagong mundo ng mga posibilidad. Ngunit lumipas ang mas mababa sa 3 taon at wala na niyang pera o si Abraham mismo. Kapag nanalo ka sa lottery, may 2 option kung paano kukunin ang premyo. Paunti-unti bawat taon o isang malaking kabuuang halaga agad-agad. Pinili ni Abraham ang one-time payment at matapos bawasan ng buwis, nakuha niya ang halos $17 milyong. Noong Enero taong 2007, bumili siya ng malawak na bahay sa isang gated community sa halagang $1.1 milyong. Naglaan din siya ng $1 milyong para sa trust fund ng kaniyang anak. Pero doon na halos natapos ang kaniyang malalaking gastusin para sa sarili. Mas pinili niyang ipamigay o ipahiram ang natitirang pera sa iba. Noong tagsibol ng taong iyon, lumapit muli si Michael Ford, ang dating kasamahan niya sa biyahe. Inangkin ni Michael na siya raw ang bumili ng tiket at dapat makakuha ng bahagi sa premyo. Tumanggi si Abraham kaya nagsampa ng kaso si Michael at iginiit na siya raw ang may-ari ng mga tiket at inagaw lang ito ni Abraham. Pero hindi naniwala ang mga hurado sa kaniyang kwento at noong Oktubre taong 2007, pagkatapos lamang ng 1 oras na deliberasyon, pumabor sila kay Abraham. Umalis si Michael na walang nakuha. Dahil sa kaniyang pagkapanalo, naging kilala si Abraham sa kanilang lugar at hindi nagtagal, napalibutan siya ng mga taong gustong makinabang sa kaniyang swerte. Inilarawan siya bilang taong mas pinakikinggan ang puso kaysa isip, kaya't naging sobrang bukas palad. Nagbabayad siya ng mga utang ng ibang tao, nagpapautang o nagbibigay ng malalaking halaga, nagbabayad ng gamutan at tumutulong sa oras ng pangangailangan. Kilala si Abraham bilang isang mabait at matulunging tao, hindi lang sa pamilya at mga kaibigan, kundi maging sa mga taong hindi niya kilala. Lagi niyang sinusubukang suklian ang kabutihan ng mga tumulong sa kanya noong siya'y nasa mahirap na kalagayan. Ngunit kalaunan, ang sunod-sunod na hiling ng tulong pinansyal ay nagsimulang makapagpabigat sa kanya. Gusto kong bumalik sa dating buhay? Yung makakalakad lang ako sa kalsada nang walang naririnig na pakiusap tungkol sa pera, reklamo niya. Ang mga kaibigan, kamag-anak, kakilala at kahit hindi kilala ay halos hindi na siya tinigilan sa mga tawag at sulat na puro hiling ng tulong. Ayon sa ina ng kaniyang ikalawang anak, si Santeria, pati ang mga nasa loob ng kulungan ay sumusulat kay Abraham para manghingi ng pera. Sabi ng kapatid ni Santeria, 1 beses daw, sa loob lamang ng 30 minuto, umalingaw-ngaw ang telepono ni Abraham ng 8 beses. At sa bawat tawag, may ibang taong may kailangan na naman.
Noong Nobyembre taong 2009, lumapit si Cedric Edom, pinsan ni Abraham, sa tanggapan ng sheriff ng Polk County at sinabi na hindi na niya mahanap si Abraham. Ayon sa mga malalapit sa kanya, huling beses silang nagkausap noong Abril. 7 buwan na ang nakalipas. May ilan na nagsabing baka kinuha ni Abraham ang natitirang pera at lumayo upang magsimula muli. Ang iba naman ay naniwalang nagsawa na siya sa mga taong lumalapit lang dahil sa yaman, kaya pinili niyang lumayo sa mata ng publiko. Mabigat ang naging epekto ng biglaang kasikatan sa kanya at mukhang may katotohanan ang teoryang ito. Ngunit giit ng ina ni Abraham si Elizabeth, hindi kailanman aalis ang anak niya nang hindi siya sinasabi. Ang 7 buwang pananahimik ay masyado nang matagal. Agad nagsimula ng investigasyon ang mga pulis. Isa sa mga bagong kakilala ni Abraham ay si Doris Donegan Moore, mas kilala bilang Dee Moore. Maraming tao sa paligid ni Abraham ang nagsabi na maaaring mas marami siyang alam kaysa sa kanyang ikinukuwento. Dati siyang nagtrabaho bilang assistant nurse tapos ay lumipat sa isang malaking kumpanya sa larangan ng kalusugan. Mayroon din siyang ilang maliliit na negosyo. Ipinagmamalaki niyang kumikita siya ng humigit kumulang $10,000 kada buwan sa pagbebenta ng mga prepaid na teleponong Nexatil at karagdagang $30,000 bawat taon mula sa mga produktong Mary Kay. Ngunit ang kanyang paggastos ay mas malaki pa sa kanyang kinikita. Padagdag ng padagdag ang utang sa credit card, renta sa bahay at kotse. Nagsimula ang pagkakakilala nila ni Abraham matapos ang isang pag-uusap niya sa ahente nitong si Barbara. Ayon kay Dee, gumagawa siya ng libro tungkol sa mga taong nagtagumpay at iminungkahi ni Barbara na makipagkita siya kay Abraham. Pero pagkatapos ng pagkikita, nagbago ang isip ni Dee. Hindi raw libro ang kailangan ni Abraham kundi tulong sa usaping pinansyal. Bagamat milyonaryo si Abraham ilang buwan bago nito, halos wala na siyang natira dahil halos lahat ay ibinigay niya sa iba. Kaya inalok ni Dee ang sarili bilang katuwang sa pera at sinabing tutulungan niya itong mamuhunan gamit ang natitirang yaman. Nagtayo sila ng kumpanya sa pangalan ni Abraham pero si Dee ang humawak ng pera. Nagsimula siya sa malaking halaga, tinatayang halos $1,000,000. Ginamit niya ito para bumili ng mga sasakyan, mamahaling alahas at magbakasyon ng marangya. Sinabi niyang regalo raw ito mula kay Abraham bilang pasasalamat sa kanyang tulong. Ngunit hindi nagtagal ay napansin na mabilis nang nauubos ang pera ni Abraham. Malalaking halaga ang inilipat sa iba't ibang account. Kabilang ang business account ni Dee para sa kanyang kumpanyang American Medical Professionals. Pagsapit ng huling bahagi ng Pebrero taong 2009, mahigit $44,000 na lang ang natitira sa account ng Abraham Shakespeare LLC sa Bangkong Bank of America. Ipinakita ni Dee na gusto niyang makipagtulungan sa mga awtoridad. Sinabi niya sa mga investigador, pati na sa pamilya at kaibigan ni Abraham na napagod na raw ito sa mga laging humihingi ng pera at nais lamang itong lumayo. Ayon sa kanya, tinulungan niya si Abraham na isakatuparan ang planong iyon. Habang hindi pa rin nagpaparamdam si Abraham, lumipat si Dee sa bahay nito. Ipinahayag niyang binili niya ang bahay mula sa kanya sa halagang $600 at $55,000. Bahagi raw ito ng kanilang pinagplanuhan. Idinagdag din niyang bago umalis si Abraham, inilagay nito sa kanyang pangalan ang karamihan sa ari-arian nito. Pero wala ni isang dokumentong nagpapatunay nito ang nakita, kaya lalong lumakas ang hinala ng pulisya. Hiningi ng mga investigador kay Dee na subukang makipag-ugnayan kay Abraham. Ang sagot niya, nag-uusap daw sila sa sulat pero hindi raw niya maaaring isiwalat kung nasaan ito. Noong panahong iyon, nagpasya ang pulisya na siya sa atin ang nakaraan ni Dee, ang kanyang computer, pati na rin ang mga transaksyon sa pananalapi sa mga account niya at ni Abraham. Dito nagsimula ang isang matagal at komplikadong investigasyon.
Lumabas na may kahina-hinalang reputasyon si Didi. May mga ulat tungkol sa palilinlang sa insurance, maling pag-uulat ng mga insidente, maliliit na nakawan at hindi nabayarang mga utang. Isang beses, kumuha siya ng utang para bumili ng bagong Lincoln Navigator pero di nagtagal ay napagtanto niyang hindi niya kakayaning bayaran ito. Para takasan ang pagbabayad, isinagawa ni Didi ang isang kakaibang palabas. Itinago niya ang sasakyan sa garahe at sinabi niyang dinukot siya, pinahirapan at saka ninakaw ang kanyang sasakyan. Kalaunan, natuklasan ng mga investigador na si Didi mismo ang nagbalot ng tape sa kanyang mga pulso at sadyang tumalon mula sa gumagalaw na sasakyan para magmukhang totoo ang kwento. Nagpa-medical check-up pa siya para patibayin ang kanyang pahayag. Sa huli, umamin siya kapalit ng isang kasunduan sa korte at pinarusahan siya ng hindi nakakulong. Makalipas ang ilang panahon, inakusahan siyang nangako sa mga tao ng tulong sa pagbubukas ng negosyo, tumanggap ng malaking halaga ng pera at pagkatapos ay bigla na lang naglaho. Habang hindi pa rin makontak si Abraham, nagsimulang tumanggap ang kanyang mga mahal sa buhay ng mga kakaibang mensahe mula sa kanya. Sa unang tingin ay parang ayos lang, pero mas lalo lang itong nagdulot ng mga tanong dahil halos hindi marunong magbasa at magsulat si Abraham at buong buhay niya ay puro tawag lang ang ginagamit niya sa pakikipag-usap. Ang pagsusuri sa kanyang mga tawag ay nagpakita na araw-araw siyang aktibong tumatawag. Pero noong ika-6 ng Abril ay bigla itong huminto at napalitan ng paminsan-minsang mga text. Lahat ng senyales ay tumuturo na maaaring may nangyari sa kanya sa simula ng Abril. Noong Disyembre taong 20, inimbitahan ni Didi ang ina ni Abraham, si Elizabeth, para sa hapunan. Hindi pa man gaanong matagal mula nang bigyan siya ni Didi ng bagong cellphone na may load. Habang kumakain sila sa isang restaurant, nakatanggap si Elizabeth ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Sa kabilang linya, may lalaking nagsabing siya raw si Abraham. Agad na nagtungo si Elizabeth sa pulisya at sa loob lang ng wala pang isang araw, natukoy nila ang numero at lokasyon ng tumawag. Naituro sila nito sa Lakeland Mall. Pagdating ng mga autoridad sa paradahan, agad nilang nakita ang kotse ni Didi Moore. Huminto ito sa tabi ng isa pang sasakyan at may inabot sa driver. Pagkaalis ni Didi, nilapitan ng mga pulis ang ikalawang kotse. Ngunit hindi si Abraham Shakespeare ang nagmamaneho gaya ng inaasahan ng marami. Isa itong lalaking nagngangalang Greg Smith, dating kaibigan ni Abraham. May-ari siya ng barbershop kung saan paminsan-minsan ay tumutulong si Abraham. Matapos manalo sa loto, pinautang ni Abraham si Greg ng humigit kumulang $60,000 para matulungan ang kanyang ina na hindi mawalan ng bahay. Unti-unti itong binabayaran ni Greg. Nang tanungin siya ng mga pulis, inamin ni Greg na binigyan siya ni Didi ng $300 kapalit ng pagtawag kay Elizabeth at pagkunwaring siya si Abraham. Tulad ng maraming kakilala ni Didi, naniwala si Greg na kusang lumayo si Abraham at ayaw nang matagpuan. Akala niya ay tinutulungan niya ang kaibigan upang manatiling ligtas at nais lamang niyang pakalmahin si Elizabeth. Pero nang sabihin sa kanya ng mga pulis na maaaring mas malala ang sitwasyon at baka kailanganin ni Abraham ng tulong, nabigla si Greg. Pumayag siyang makipagtulungan sa pulisya at nagsimulang magbigay ng impormasyon. Para magawa ito, nagtago siya ng nakatagong mikropono sa isang lata ng Red Bull at isinusuot ito sa bawat pagkikita nila ni Didi. Bagaman sa simula ay maraming tanong tungkol sa mga kilos ni Greg, agad na naunawaan ng mga pulis na isa rin siyang biktima ng tusong manipulasyon ni Didi Moore. Habang siya'y binabantayan, inutusan niya si Greg na ibigay kay Elizabeth ang isang sulat, kunwari mula kay Abraham. Isa na naman itong pagtatangka na ipakitang maayos ang lahat kay Abraham, pero sa realidad, hindi marunong magbasa o magsulat si Abraham at kung nakuha ni Elizabeth ang liham, tiyak na mapaghihinalaan niya ito. Mabuti na lang at na-intercept ng pulisya ang sulat sa pamamagitan ni Greg.
Bukod dito, sinubukan din ni Didi na gamitin ang iba pang tao. Inalok niya si Centoria Butler ng bahay na nagkakahalaga ng $200,000 kapalit ng pagsisinungaling na minsan daw bumisita sa kanya si Abraham. Nagbayad din siya ng $5,000 sa pinsan ni Abraham para ibigay sa ina nito ang isang greeting card na kunwaring galing kay Abraham. Lalo nang luminaw sa mga investigador na si Didi Moore ang sentro ng lahat ng ito at dumarami na ang ebidensyang tumuturo sa kanya. Nang mapansin niyang lumalala na ang sitwasyon, nagpasya si Didi na ipakita sa mga mamamahayag ang isang video ni Abraham na, ayon sa kanya, nagpapatunay na kusa itong umalis at piniling magsimulang muli. Samantala, si Judith, matagal ng kaibigan at business associate ni Abraham, ay nagsabi na bago ito nawala, nabanggit niya ang kanyang pagkabahala sa kalagayang pinansyal. Gusto niyang tingnan ang kanyang mga bank account. Pero nang sinabi ito ni Judith kay Didi, ayon sa kanya, pinakiusapan siyang pigilan si Abraham sa pagpunta sa bangko dahil malaki na ang halagang nawala. Nangyari ito noong Marso taong 2009, isang buwan lang bago tuluyang nawala si Abraham. Noong ika-13 ng Enero taong 2010, inanunsyo ni Grady Judd sa publiko na may hinala ang pulisya. May masamang nangyari kay Abraham Shakespeare. Isang araw bago ang press conference, ipinahayag ni Judd na si Didi Moore ay itinuturing ng taong may interes sa kaso. Lahat ng palatandaan ay nagtuturo na si Didi ang nasa likod ng planong palabasin na kusang umalis si Abraham dala ang kanyang pera. Ngunit sa puntong iyon, iba ang ipinapakita ng investigasyon. Ilang araw matapos ang anunsyo, kumilos si Didi ng eksakto gaya ng inaasahan ng mga awtoridad. Muling nakipag-ugnayan siya kay Greg Smith at tinanong kung may kilala siyang handang akuin ang nangyari kay Abraham. Nang malaman ito ng pulisya, inutusan nila si Greg na agad tumawag pabalik kay Didi at mag-imbento ng kwento tungkol sa isang malayong kamag-anak na malapit ng makulong ng 20 taon dahil sa isang kaso na may kinalaman sa ipinagbabawal na bagay. Inilahad ni Greg ang kwento at agad namang pumayag si Didi na makipagkita sa kamag-anak na ito. Itinakda ang pagpupulong noong ika-21 ng Enero taong 2010. Pero sa halip na tunay na kamag-anak, isang undercover na pulis na nagngangalang Mike ang humarap kay Didi. Sa usapan, inamin niyang may kutob siyang masama na ang sinapit ni Abraham, ngunit iginiit niyang wala siyang kinalaman dito. Sinabi naman ni Mike na kailangan niya ng mas detalyadong impormasyon kung siya ang aako sa kasalanan. Nasaan si Abraham? Anong bagay ang ginamit? At saan ito nangyari? Nangako si Didi na mag-iimbestiga at inalok si Mike ng $50,000 para sa huwad na pag-amin. Ngunit hindi niya ito kayang bayaran ng buo. Humingi siya ng pahintulot na magbigay ng paunang bayad at ang natitiray ibabayad pagkatapos mula sa pagbebenta ng ilan sa kanyang ari-arian. Kailangan ko ng 10,000 pauna at pagkatapos ng lahat, siguraduhin mong makukuha ng anak ko ang natitirang halaga. Dagdag pa niya. Kalaunan, muling nagkita sina Didi at Greg. Ibinigay niya rito ang isang kalibreng .38 na baril na nakarehistro sa kanyang pangalan at sinabing iyon mismo ang ginamit. Dinala rin niya si Greg sa isang bahay sa Plant City na binili gamit ang pera ni Abraham kung saan nakatira noon ang kanyang kasintahang si Chakras Nikki. Sa tabi ng isang konkretong slab sa likod ng bakuran, itinuro ni Didi ang lugar kung saan, ayon sa kanya, nakatago si Abraham. May dala siyang isang palangganang ginagamit para sa mga hayop at ipinaliwanag niyang kailangang lagyan ito ng gaas at sindihan para magka-bonfire. Sa kabila ng seryosong usapan, nagbiro pa siya ng hindi angkop na dapat daw magdala si Greg ng marshmallow. Pagkatapos ng tagpong iyon, agad na nagulat si Greg sa mga awtoridad. Ilang oras lang ang lumipas at dumating na ang mga pulis sa lugar upang magsagawa ng paghuhukay. May natanggap kaming impormasyon na nagbigay sa amin ng sapat na dahilan upang maniwala na maaaring narito si Abraham Shakespeare. Sabi nila,
Umabot ng halos 2 araw bago nila natagpuan ang natirang ebidensya ng pagkawala ni Abraham. Siya ay inilibing sa lalim na halos 3 metro sa ilalim ng isang napakalaking konkreto na may sukat na 9 na metro sa 9 na metro. Ayon sa mga eksperto, tinanggal o ginupit ang mga metal na bahagi ng kaniyang damit at wala siyang suot na sapatos. Matapos ang pagkakadiskubre, tumawag si Didi sa mga investigador at sinabing handa na siyang makipag-usap. Kahit patuloy niyang itinatanggi ang pagkakasangkot, sinabi niyang ikukwento na niya ang buong katotohanan. Ayon sa kanya, isang taong nagngangalang Ronald daw ang may kagagawan at siya rin umano ang nagturo ng lokasyon. Hindi ako ang gumawa niyan, mariin niyang sabi. Sino Didi? Kwento mo nga. Hindi ba't sabi mo nakita mo si Ronald at siya ang nagturo sa'yo? Totoo ba yon? And ngayon hindi mo siya makontak pero dati nagawa mo. Tama na, dito na nagtatapos to. Pinanindigan pa rin ni Didi na wala siyang kasalanan. Isinalaysay niya na nadawit lang si Abraham sa isang palpak na transaksyon kaugnay ng mga ipinagbabawal na bagay at saksi raw siya sa pag-aalis sa kanya habang may ibang taong kinukuha ang laman ng kaniyang ligtas. Aniya piniling huwag siyang saktan para sa layuning patuloy siyang magpasa ng pera sa hinaharap. Sigurado akong si Ronald ang gumawa, giit niya. Alam ko lang kasi tinakot niya ang anak ko, ngunit inamin din niyang hindi niya alam ang apelido ni Ronald. Nang bandang huli, napatunayang katang-isip lamang ang tinatawag niyang Ronald, isang karakter na si Didi mismo ang nag-imbento habang kausap si Greg Smith. Hindi niya alam na nai-record ang usapan. Nalito na siya sa sarili niyang mga imbento. Hindi naniwala ang mga investigador sa kahit isa sa kaniyang pahayag at pinaalis siya sa lugar. Sa mga susunod na oras, abala ang mga autoridad ng Polk at Hillsborough sa pagproseso ng warrant of arrest. Nasa kanila na rin noon ang mga testimonya ng mga saksi na sinubukan ni Didi linlangin at suhulan, pati na ang datos mula sa mga tawag at mensahe sa kaniyang cellphone na lalo pang nagpatibay sa mga hinala. Nang siyasatin ng mga pulis ang kanyang mobile records, napatunayan ang matagal na nilang pinaghihinalaan. Tuwing nagkakapalitan ng mensahe sina Didi at Abraham, parehong signal tower lang ang tinatamaan ng mga telepono nila na nangangahulugang nasa kaniya ang telepono ng lalaki. Noong ika-28 ng Enero taong 2010, tinanong si James Moore, dating asawa ni Didi. Isinalaysay niya na noong unang mga araw ng Abril taong 20, tumawag si Didi at pinakiusapang maghukay siya ng butas sa likod ng bahay nito. Ayon kay Didi, magtatapon lang daw siya ng basura. Aniya, naghukay siya at saka umalis pero makalipas ang ilang oras ay pinabalik siya para tabunan muli ang hukay. Madilim na raw noon at hindi na niya nakita kung anong laman ng butas pero ginawa pa rin niya ang hiling nito. Batay sa mga salaysay, resulta ng pagsusuri sa mga datos mula sa telepono at ang katotohanan na mula pa noong buwan ng Abril ay wala nang nakakita o nakausap si Abraham, dumating ang mga investigador sa konklusyon na maaring naganap ang trahedya noong ika-6 o ika-7 ng Abril taong 2009. Habang kinokolekta pa ng pulisya ang mga ebidensya, pilit ipinapakita ni Didi na wala siyang kinalaman sa nangyari at sinasabi niya sa kahit sinong gustong makinig na wala siyang kaugnayan sa anumang masama. May 2 panig ang bawat kwento, giit niya. Tanging ang Diyos ang nakakaalam na hindi ako ang humawak sa baril at sa Kanya lamang ako mananagot. Ngunit napakaraming beses niyang binago ang kanyang bersyon ng mga pangyayari na tila nalilito na rin siya sa sarili niyang mga sinabi. Minsan ay sinasabi niyang tumakas si Abraham palabas ng bansa gamit ang pekeng pasaporte para magsimula ng panibagong buhay at makaiwas sa pagbabayad ng suporta. Minsan naman, sinasabi niyang malubha ang kalagayan nito. Sa ibang pagkakataon, inaangkin niyang may isang video na naging dahilan para siya'y magtago. Sa palagay mo ba malamig kang tao? Tanong ng kausap niya. Hindi, umaasa ako na hindi ganoon, tugon nito.
Sagot ni Didi, wala akong ginawang masama sa kahit sino. Umaasa ako na buhay pa siya. Gusto lang niya na maniwala ang lahat na may karamdaman siya para hindi na siya obligadong magbigay ng suporta at para hindi siya hanapin. Binanggit rin niya kung paano naapektuhan ang kanyang pamilya. May sakit sa puso ang nanay ko. Nasa bahay ko siya ngayon, naglilinis para sa araw ng pasasalamat. Natatakot ang mga magulang kong dumalo sa mga okasyon. Bakit? Dahil sa lahat ng kaguluhang ito, paano nila nalaman? Dahil palagi akong totoo sa kanila. Ngunit sinagot siya ng, hindi ko kayang tumingin sa iyo sa mata at maniwala sa kahit isang salitang lumalabas sa bibig mo. Laging kasinungalingan ang sinasabi mo. Dumating pa sa puntong sinubukan ni Didi na isangkot ang sarili niyang anak na 14 na taong gulang. Ngunit mula't simula ay hindi naniwala ang mga autoridad sa mga sinasabi niya. Habang tumatagal, lalong nawawala sa realidad ang kanyang mga kwento. Ang bawat emosyonal niyang panayam at paulit-ulit na paggiit ng pagiging inosente ay lalo lamang nagpalala sa kanyang kalagayan, lalo na't dumarami ang ebidensya laban sa kanya. Noong 19 ng Pebrero taong 2010, formal siyang kinasuhan at mariin niyang itinanggi ang lahat. Makalipas ang 3 taon mula nang mawala si Abraham, humarap si Didi sa korte ng Hillsborough. Sinabi niyang gusto niyang tumistigo sa sarili niyang kaso at ikwento ang bersyon niya ng mga pangyayari. Pero pinayuhan siya ng kanyang mga abogado na huwag dahil masyadong delikado. Nilinaw ng depensa na siya mismo ang nagdesisyong huwag magsalita sa korte. Habang ginaganap ang paglilitis, labis ang naging emosyon ni Didi. Minsan umiiyak, minsan biglang tumatawa at kadalasan ay pinapangunahan ang kanyang sariling abogado. Dahil sa kanyang asal, ilang beses kinailangang i-mute ang kanyang mikropono at pansamantalang ihinto ang pagdinig upang siya'y pagsabihan. Nahuli rin siyang nagmamaniobra ng mukha o nagsasalita ng hindi nararapat sa harap ng hurado, dahilan para siya'y mawarningan. Sa isang punto, sinabi ni Didi na nagkaroon siya ng matinding reaksyon sa gamot para sa impeksyon sa bato. Lumubo raw ang kanyang dila at kinailangan niyang humingi ng agarang tulong. Tiniyak ng hukom na natanggap niya ang lahat ng kinakailangang atensyong medikal at may doktor pa ngang pumunta sa korte para tiyaking maayos na ang kanyang kondisyon. Napag-usapan din ang posibilidad ng paggamit ng espesyal na aparato upang hindi siya basta-basta makalakad sa paligid at maiwasan ang anumang hindi kanais-nais na kilos. Muling ipinaalala ng hukom kay Didi na hindi pinapayagan ng anumang kilos, ekspresyon o komentaryo habang isinasagawa ang proseso. Parang ako pa ang lumalabas na may sala dahil lang nakaupo ako at nakayuko, sabi ni Didi bilang depensa. Huling beses ko na tong ipapaliwanag, hindi ka pwedeng umasta ng ganyan, mariing sagot ng hukom. Isa-isang nagsalita ang mga saksi. Dumadalo si Didi sa korte suot ang dilaw na blusa, may hawak na kwaderno at panulat, masusing itinatala ang bawat sinasabi ng taga-usig na si Jay Pruner, na halos 1 oras na nagbasa ng ebidensyang nagpapakita ng kanyang pagkakasangkot. Kasama rito ang maraming bersyon ng mga kwento na sinabi niya sa mga investigador sa iba't ibang lugar habang sinusubukang hanapin si Abraham Shakespeare. Sa loob ng wala pang 2 buwan mula nang mawala kay Abraham ang lahat ng kanyang ari-arian, ang natira na lang sa kanya ay ang inabandonan niyang pahingahang lugar sa ilalim ng semento sa likod ng bahay na binili ni Didi malapit sa Plant City. Minsang nabanggit ni Didi nang umalis siya at agad napaisip ang kausap, anong ibig mong sabihin sa umalis? Mas abala siya noon sa mga pag-aari nito at nag-alok pa siyang tulungan ayusin ang mga iyon. Binanggit ng taga-usig na ginamit ni Didi ang panlilinlang at manipulasyon para buuin ang isang malaking kasinungalingan. Bilang ebidensya, ipinakita ang isang guhit na siya mismo ang gumawa kung paano maghukay ng halos 1 metrong lalim at kung anong pwedeng matagpuan doon. Plano raw niya kalaunan na alisin ang anumang bakas para walang makadiskubre. Napag-usapan din sa korte ang natagpuang sandata. Isang saksi ang nagsabing nakita niya ito sa loob ng isang safe.
Isa pang tao ang nagkwento na isang gabi, tinawagan siya ni Didi at ginigising, sabay sabing may mahalaga siyang sasabihin. Tinanong ko, ano yon? Sabi niya, kailangan kong sabihin sa'yo, wala na si Abraham. Napansin mo ba kung ano ang nasa hukay bago ito tinabunan? Hindi po, Ginoo. May nakita ka bang kung anong basura o gamit doon? Naaalala mo ba? Sa pagkakatanda ko may kaunting bagay pero hindi ko matiyak. May nakita ka bang parang anyo ng tao? Wala po, Ginoo. Humiling siyang tawagan ko ang ina ni Abraham at magpanggap na ako si Abraham. Sa korte, inilahad ng investigador na si David Clark na sinubukan pa raw siyang landiin ni Didi Moore. Ayon sa kanya, sinabi raw nito, pinaputukan ni RJ si Abraham ng 2 beses. Sinakal daw ako ni Abraham. Kaya tumakbo si RJ sa kwarto, kinuha ang baril ko at pinaputukan siya para protektahan ako gaya ng kahit sinong anak na lalaki. Naalala ni Clark na lumapit si Didi at diretsahang sinabi na gusto raw nitong mapalapit sila sa isa't isa at umaasa siyang magpapatuloy iyon kapag nalinis na ang pangalan niya. Lumabas din sa usapan na tinawagan ni Didi ang ama niyang may malubhang karamdaman, umaasang aakuin nito ang buong nangyari. Ikinuwento ni Donegan sa mga autoridad. Sabi niya, matanda ka na rin naman at kung tutuusin ay paurong ka na rin. Ibig sabihin, pinapahiwatig niyang akuin mo ang kasalanan niya? Oo, gano'n na nga. Ipinakita rin ng prosekusyon sa korte ang kuha mula sa CCTV ng Walmart na lalo pang nag-ugnay kay Didi sa pangyayari. Kitang-kita sa video na nagbabayad siya ng cash para sa mga guantes, tape, plastic at iba pang gamit na kalaunay natagpuan malapit sa pinangyarihang lugar noong ika-10 ng Disyembre taong 2012. Inabot lang ng 3 oras sa hurado para makapagdesisyon. Estado ng Florida laban kay Doris Donegan Moore. Ang nasasakdal ay napatunayang nagkasala sa mabigat na krimeng antas 1. Umiling lang si Didi bilang pagtutol habang ang pamilya ni Abraham ay tumango ng may pagtanggap. Lahat ng gusto niya ay nasa kanya na. Pero hindi pa rin siya kontento kaya inalis niya si Abraham sa mundong ito, wika ng kanyang mga kaanak. Hinatulan si Didi ng habang buhay na pagkakabilanggo na walang posibilidad ng parol. Bukod pa roon, binigyan siya ng karagdagang 25 taon para sa ilegal na pag-iingat ng sandata. Binanggit ni Hukom Emmett Battles, walang puso, mapanlikha at sadyang tuso. Ang mga salitang ito ay akmang-akma sa kanya. Sinabi pa niya na malamang si Didi ay isa sa mga pinakatusong tao na nakita ng korte kailanman. Si Abraham Shakespeare ang naging biktima mo. Dahil sa labis mong paghahangad sa pera, napunta ka sa ganito. Matapos ang hatol, labis ang galit ni Didi sa kanyang mga abogado, iginiit niyang kung pinayagan lamang siyang magsalita at ibahagi ang kaniyang panig, napawalang sala sana siya. Ngunit sinabi ng mga tagapagtanggol na ang desisyong manahimik ay kanya mismong kagustuhan. Sa ngayon, si Didi Moore ay nakakulong sa Lowell Correctional Institution. Patuloy pa rin siyang nagsusumite ng mga apela, binabago ang kaniyang bersyon ng mga pangyayari at iginigiit na wala siyang kasalanan. Noong taong 2019, muli niyang binago ang kaniyang kwento sa isang sulat kamay na liham para sa hukom kung saan humihiling siya ng panibagong paglilitis, humingi siya ng paumanhin sa ina ni Abraham at sa prosekusyon dahil sa kawalan ng katapatan, ngunit hindi pa rin niya inako ang anumang pananagutan. Sa halip na magturo sa iba, sinabi niyang walang mga sangkot na taga-benta ng ipinagbabawal na sangkap sa pagkawala ni Abraham. Ayon sa kanya, ang totoong may kagagawan ay si Greg Smith. Inangkin niyang may ugnayan si Abraham sa asawa ni Greg at iyon ang naging dahilan ng trahedya. Sa loob ng ilang buwan, gumawa si Didi ng mga palabas upang kumbinsihin ang lahat na si Abraham ay buhay pa at nagtatago lamang. Ngunit sa bandang huli, siya mismo ang nalito sa dami ng kaniyang sariling kwento at hindi na ito mapanatiling pare-pareho.
Binanggit ni Detective Greg Thomas mula sa tanggapan ng Sheriff ng Hillsborough County na sa halos 2 dekada niyang serbisyo, hindi pa siya nakatagpo ng taong tulad ni Dee. Kahit nasa kulungan na, ilang beses siyang nagbigay ng panayam, patuloy na idinidiin ang kaniyang pagiging inosente at palaging iba't iba ang bersyon ng kaniyang kwento. Sino lang mangmangmang ang maniniwalang ako ang may kinalaman dito, wika niya. Ipinahayag ni Dee na may mga saksi raw na sumusuporta sa kanyang bersyon na may misteryosong tagabenta ng sangkap na siyang nasa likod ng lahat. Ngunit karamihan sa tinutukoy niyang ebidensya ay wala sa opisyal na talaan at ang mga sinasabing testigo ay hindi naman talaga napatunayan na totoo. Higit pa rito, ang ilang dokumentong di umano'y isinulat ng ibang tao ay kapansin-pansing hawig sa kanyang sariling sulat kamay. Nang unti-unting humina ang kaso niya, tila isang eksenang pamamaalam sa entablado, binanggit ni Dee muli ang pangalan ni Abraham Shakespeare. Sa parehong panahon, sinimulan na rin ang serye ng mga kaso laban kay Dee Moore mula sa mga anak ni Abraham, sina Moses at Jeremiah. Ang bahay na anyay binili niya mula kay Abraham ay naibalik sa mga tagapagmana nito. Dagdag pa rito, nagsampa rin ng kaso ang pamilya niya laban sa Bank of America. Sinisisi ito sa pagpapahintulot kay Dee na makuha ang access sa mga pondo ni Abraham. Ayon kay Elizabeth, ina ni Abraham, sa kabila ng lahat ng nangyari, nahanap niya sa sarili ang lakas upang patawarin si Dee sa sakit na idinulot nito. Si Abraham Shakespeare ay isang taong may pusong malawak. Halos wala siyang hiling para sa sarili at ibinabahagi niya ang karamihan ng kaniyang yaman sa mga taong nasa paligid niya, maging sa mga hindi niya kakilala. Tinulungan niya ang komunidad niya, ang kanyang mga mahal sa buhay at kahit ang mga hindi niya inaasahang makasalubong sa buhay. Sa kasamaang palad, ang pagtitiwala niya sa maling tao ang naging mitya ng trahedya, ngunit ang alaala ng kanyang kabutihan at kagandahang loob ay mananatili magpakailanman.